what up? This is Edwin at nag-upload ako sa channel ko ng mga about sa tennis tutorial, anything about sa tennis. Pero ngayon, mag-upload ako sa channel ko ngayon ng about sa ngipin ko, kung paano ko na-maintain yung ngipin ko na kompleto, healthy, walang sira. Kompleto yung mga drops dito sa taas, 16 ng ngipin, maganda. 16 yan, nakayara dito. Kompleto, walang butas, wala pang bunot. Dito sa baba, 16 din dapat. Kasi dito tinubuan ako ng wisdom tooth, dito wisdom tooth. Dito tinubuan ako ng wisdom tooth din. So dapat dito 16 din. Kaso walang banda rito sa baba. Hindi tumubo yung wisdom tooth ko. Sabi ng dentist ko dati, baka daw naipit lang, baka infected, kaya baka may wisdom tooth ako, hindi lang lumalabas. So ayan, kompleto pa yung mga drops So, mga tennis yung na-upload ko sa channel ko, o di kayo mga, kundi man tennis random vlogs, kahit about sa mga buhay-buhay. Pero ngayon, dahil nga hindi ako makapag-upload mga tennis tutorial kasi nga panay ang ulan. So, mag-share ako sa inyo mga drops ng kung paano ko na napakalagaan yung ngipin ko na laging healthy. Syempre, basic na mga drops na alam na natin yung basic. Kailangan magtututbrush tayo at least 2 times a day. Pero, alam mo yung mga drops, inaral ko talaga to yung proper brushing ng teeth natin. Kailangan tama yung pagbabrush natin kung hindi masisira yung ngipin natin. Kasi dati ako pag nagtututbrush ako, dati sinasaway pa ako dati ng airmat ko sa airpad ko kasi grabe ako mag-brush, ganun talaga ganun. Akala natin pag nag-toothbrush tayo ng ganun maganda, pero naaral ko, nakakapudpud siya ng ngipin, nakakanipis. Dapat pag ganito, huwag masyadong pag ganun dapat ganito. Yan, pag ganito sa gums, saka sa ngipin, pagitan ng gums saka sa ngipin, sabay pababa, lahat yan. Circular, pababa, mula sa ngipin, mula sa gums, pababa sa ngipin. Pag sa baba naman, mula sa gums, pataas sa ngipin. Pag smooth lang, medyo smooth lang, huwag masyadong madiin. Smooth and relax. Pag Tapos, siguro yung don'ts, kasama doon, huwag masyadong madiin. Tapos, pagkakain tayo, pagkatapos natin kumain, lalo na yung mga pagkain, matataas yung acid, mga maasim, alam nyo na yun, kunyari mga orange, o di kaya yung mga pagkain na maasid. Dapat at least magpalipas mo tayo ng inaral ko talaga itong mga drops. Magpalipas mo tayo ng 30 o 1 hour bago tayo mag-toothbrush kasi nakakasira pa ng ngipin yun. Pagkatapos na natin kumain, toothbrush siya kagad. Kasi yung kunyari kumain tayo ng mga matatamis na pagkain, hindi kayo mga ma-acid na pagkain, kunyari mga soft drinks, ma-acid yun. Hindi kayo mga prutas na matataas yung acid. Pagkatapos natin kainin yun, tapos nag-toothbrush tayo kaagad, nakakasira pa ng ngipin yun kasi yung enamel natin, yung medyo lumalambot siya, tapos gaganunin nyo pagkatapos nyo kumain ng mga acid, sisira siya. Yung totoo mga drops, may mga pasta talaga yung ngipin ko. May mga ilan sa ngipin ko, may mga pasta na rin. Dito, banda ron, saka banda rito. Ayan, may mga pasta na yan. Pero yung mga rason kung bakit napasta yung ngipin ko, hindi dahil hindi dahil nabulok. Kasi ayun nga, dahil sa maling way ng pagkakabrush. Nakakapudpud pala ng ngipin yun. Ganun. Masyadong madiin na ganun. Hindi pala pag ganito. Pag ganito yung proper, pag ganito, circular. Pero pag ganito, doon napudpud yung ngipin ko dito. Ayan, banda rito, napudpud siya. So, akala ko may butas, sobrang kirotong po siya. So, pinadentist ko. Sabi ko, may butas po ata ako, dok, dito. Chinay ko, wala namang butas. So, sobrang sakit Pero, pwede doon, papunta doon sa butas daw. Kasi, naging sensitive na yung ngipin ko kasi malapit na sa ugat kasi nga napudpud kakaganon ko. So dahil doon pinastahan, hindi dahil sa tooth decay, kundi dahil sinira ko na yung ngipin ko kakaskas doon. Ito, pinastahan. Ang pangalawang rason naman kaya pinastahan ngipin ko banda rito, may mga alaga ako dating kalapate. Isa
pag magpapakain ka ng kalapate mga trops, maghahagis ka, meron dong mga ano may mga nuts doon, may mga mani. Minsan patay gutom ako, kinakain ko yung mga nuts, iniipon ko, kakainin ko. Meron pala dong nakantokwa, meron pala dong nahalong bato. Iniipon ko ganun, tapos pagka ganun ko, nguya ako, todo nguya ako. Biglang may tumunog, nadurog ko yung bato. Pagkatapos ko nadurog yung bato, durog din yung ngipin ko. Ayun, banda rito. Pinastahan nga, nabubulol pa ako. Pero hindi man lahat. Hindi lahat ng ngipin ko nasira dahil sa pinastahan dahil sa may tooth decay. The rest doon, kapabayaan ko, kain ako ng mga matitigas, saka toothbrush ng madiin. Another tip mga trops na may share ko sa inyo. Ito yung natutunan ko. Hindi kasi ako gagawa ng mga bagay na gagawin ko sa sarili ko na parang imbe-invento ko lang, yung sarili ko lang. Siyempre, yung gagawin ko, kunyari about sa ngipin, siyempre yung aaralin ko yung mga sinasabi ng mga dentist, yung mga legit talaga, ng mga expert na dentist. Hindi pwede, hindi man porket nasa internet. Alam ko naman yun, hindi man porket nasa internet. Totoo na yun, syempre. Ang papakinggan natin yung mga experts sa mga professionals. So, isa sa mga natutunan ko, pag nagtututbrush tayo, di ba, nakaugalian natin pag nagtututbrush tayo, di ba? Binabalawan na natin tubig, mumug tayo ganun, mumug tayo sa gripo, pagkatapos, dudura natin, tapos, mumugulo tayo ng tubig, sabay dudura natin. Hindi pala maganda yun. Hindi ba siya nakakasira ng ngipin, pero, dinudura mo yung dinudura mo yung fluoride. So, ang tama pala ganito. Toothbrush ka, di ba? Ito ginagawa ko, toothbrush. Pagkatapos mag-toothbrush, hindi na ako magbumubog ng tubig. Hindi na ako mag-rinse. Di ba? Ganun yung nakaugali natin simula ng elementary pa lang tayo. Mumug ang tubig, pero ang proper pala. Pagkatapos mag-toothbrush. Ganyan, pagkatapos mag-toothbrush, spit mo lang yung yung toothpaste. Walang rinse. Iniisip ko dati, parang hindi kaya masama yun. I-spit mo siya kasi may bula-bula pa sa ngipin mo. Parang nakakasira. Pero, ginagawa ko na lang, alternate ko. Unang gabi, mag-rinse ako. Sunod na gabi, i-spit ko. Kasi baka pag sobra naman, diba? Hindi kayo ibang mga dentist ang ginagawa. Toothbrush, diba? Pagkataas ng toothbrush, i-spit yung toothpaste. Kasi andun yung andun yung fluoride na nagbibigay benefits ng ngipin. Hindi talaga siya nire-rinse. Ang ibang dentist, ang ina-advise, huwag mo talaga i-rinse. Pwede kang mag-rinse at least 2 hours, 1 hour. Pero yung i-rinse mo talaga. Hindi daw advisable kasi mawawala daw yung bisa ng power ni Batman. Kasama sa maintenance ng ngipin natin yung hindi lang tayo magtutoothbrush. Kadalasan kasi kahit anong toothbrush natin, kahit kinakalkal natin toothbrush na ganyan, merong hindi na aabot yung mga toothbrush natin. Pero siya hindi na aabot. So, isa sa ina-advise na maintenance yung pag-floss ng ngipin. Narito. Ito yung floss ko. So, ganito mag-floss. Bubuksan mo yung floss ng ganun. Yan. Tapos, hilain natin pag ganito. Hanggang dito, ganito haba sa siko. Sabay may pamputol na yan dyan. Boom! Sabi po floss mo yan. Pag ganito, ipit mo sa daliri mo. Magkabilaan. Roll yung mong ganun. Sabay. Pag ganito, pasok. Hila. Pasok. Hila. Huwag mo lang masyadong ganunin yung gilid. Pagkapasok mo pagka ganun gaganunin mo pa magkabilaan kasi mapupudpud dyan, masisira ang ngipin mo. Kailangan natin idagdag palagi sa maintenance ng ngipin tong floss. Kasi, ayun nga, yung toothbrush nga, maraming hindi nare-reach yung toothbrush. Wala yung mga gilid-gilid sa pagitan ng ngipin. Pasok lang. Hasok, hila. Pasok, hila. Ganun. Kasi maraming hindi nare-reach yan. So, minsan, pag paulit-ulit na sisiksikan yan, pero tapos, hindi niya tatanggal yung tinga, tapos paulit-ulit lang araw, ilang gabi na tinutulugan nyo lang. Maniwala kayo sa akin, butas yung ngipin nyo. Bibilang ng mga kahit ilang weeks, butas yan. Kasi yung naipit na laman ng karne dyan, o kung anumang meat na naipit dyan, na dumikit sa ngipin yun sa gums mo, bubulukin yung ngipin mo, mabubutas yung ngipin mo. So ayun, magpapapasta ka.
Pero alam nyo dapat, yung iba kasi parang ayaw ng pasta mga trops eh. Ang sabi nila, huwag ka pa magpapasta. Kasi pag pinastahan, ito yung katwiran nila. Pag pinastahan yung ngipin mo kasi, hindi na yun yung original ng ngipin mo eh. Totoo naman, di ba? Pinastahan yung ngipin mo. Pinil na yan, pinalitan siya ng pasta. Yung pinalit dyan na, na pasta, hindi na yan talaga yung original ng ngipin mo. Pero ang purpose kasi ng pasta mga trops, pinipigilan niya yung yung paglaki pa ng ng butas. Pinipigilan niya yung masira pa yung ngipin mo. So hanggang ganda lang yun. Kumpara sa may butas ng ngipin mo, butas na yan, hindi pinastahan. Nanatili lang butas siya. Yung butas na yun, ng palaki, hindi na rin naman yun yung talaga yung mismong ngipin eh, kasi butas na rin yun eh. So saan ka pipili dun? Sa ngipin, sa pasta na hindi na talaga yung mismong ngipin mo? O yung butas ng palaki na hindi naman mapipigilan yung paglaki ng butas mo? Diba? Syempre, gamit tayo ng sentido common. Diba? Gamit tayo ng logic. Doon ka na para hindi na mapadami yung butas mo. Mapangalagaan mo yung ngipin mo. Bukod doon, toothbrush. Tapos, hindi pala muna. Bago mag-toothbrush, iwas tayo sa mga sa mga pagkain na nakakasira sa ngipin, mga matatamis. Lahat ng mga sweet foods na nakakasira sa ngipin, iwas tayo doon. Saka sa mga pagkain, iwas tayo sa matatamis, iwas tayo sa mga pagkain matataas yung acid. Nakakasira yan, nakakapudpud dyan ng enamel ng ngipin natin. Enamel ng ngipin natin nasa labas, nakakapudpud dyan. Yung mga acid gaya ng mga mangga na sobrang asim, ng mga orange, ng mga soft drinks, bisyo kasama doon, yung paninigarilyo, nakakasira yon. Bawal yun bawal sa ngipin yun. Ako umiwas talaga ako sa matatamis. O dati pa naman talaga ako lang bisyo. Walang matatamis, tapos pagkatapos mo kumain, edi wala ka na kinakain matamis. Pagkatapos mo kumain mga trops, magpo-floss ka ng ngipin. Ng mga ilang palipas ka muna, at least 30 minutes, floss ka ng ngipin, di ba? Pinakita ko ganina yung tali. Ito. Magpo-floss ka ng ngipin. Tapos ka na kumain, palipas ka at least 30 minutes, mag-floss ka ng ngipin. Pagkatapos, toothbrush ka. Pagkatapos mo mag-toothbrush, lagi kang bibisit palagi sa mga dentist nyo, at least 6 months. Ako kasi minsan sumasablay ako, hindi ko nagagawa yun every 6 months eh. Ang nangyayari sa akin minsan yearly. Pero baka pag sinipag ako, gawin ko palaging 6 months. Minsan kasi wala akong datong. Minsan naman kahit may pampa-cleaning naman ako mga trops. Syempre may trabaho, wala nang time. So yung mga trops, tandaan nyo yun. Alam mo mga trops, pag healthy palagi yung kinakain natin, healthy yung ngipin natin, healthy yung gums, healthy mouth, healthy body. Pero tingnan nyo, minsan mga bulok ng mga ngipin, masisira yung ngipin lang kung ano kinakain, pinapasok sa katawan, di ba? Nakakasira sa katawan yung alak, soft drinks, yung ngipin niya kaya sirain, paano pa kayong mga internal organs sa loob, di ba? So, lagi natin tatandaan yung mga trops. Healthy mouth, healthy body. Yun lang mga trops, hanggang sa muli. At pangalagaan natin ngipin natin. Kumpleto yung mga trops.